Sa likod ng kagandahan ng Baguio City, may mga nakakakilabot na misteryo na bumabalot dito. Sa bawat tanawin ng bulaklak at kabundukan, nagtatago ang mga kwentong nagbibigay kulay sa dilim na tagpo ng syudad. Ito ang ilan sa mga ito. Episode 6, Mga Misteryo ng Baguio Part 1. Ang unang nakakakilabot na kwento ay nagmula sa Mines View Park 10 taon na ang nakakaraan, isang lugar na kilala sa kanyang payapa at maaliwalas na tanawin. Ngunit ang katahimikan ay nabasag isang mapangahas na umaga. Sa unang sinag ng araw na sumisilip sa usok, isang local vendor ay natapilok sa isang nakakatakot na tagpo. Ang katawan ng isang hindi kilalang tao, walang buhay at malamig, nakahiga sa gitna ng mga dahon, malapit sa tinatahak na landas. Kagyat na ipinasara ng pulisya ang lugar, nagsimula ng isang investigasyon. Ang biktima, isang middle-aged man, hindi natukoy dahil wala itong pagkakakilanlan. Sa pagsusuri, nagpapahiwatig na ang ikinamatay na ito dahil sa isang pag-aaway. Marahil ay kilala nito ang kanyang salarin. Habang naglalakbay ang Baguio City Police sa kaso, sila ay naantala, walang mga saksi, walang agad na mga sospek, walang malinaw na motibo. Ang komunidad ay nabigla, ang mga turista at mga lokal ay nagkukumahog sa kasagutan sa paligid na may kaba. Kapag kumalat ang balita ng pagpatay, magkakaroon ng isang kaguluhan sa media. Ang mga pahayagan ay sisigan ng karahasan sa Mines View Park, at ang publiko ay hihingi ng mga kasagutan. Siguradong maaapektuhan ang turismo ng lungsod, kaya nagdesisyon ang mga tagapamuno ng syudad na ito ay itago. Maraming teorya ang mga pulis, isang krimen ng pagnanasa, isang nabigong pagnanakaw, isang walang rason na gawa ng karahasan. Ngunit nang walang sapat na ebidensya, hindi napatunayan ng pulisya ang mga haka-haka. Nagdaan ang panahon, at ang unang pag-asa ng pagiging aktibo sa investigasyon ay bumagal. Ang kaso ay lumamig, at ang mga impormasyon ay naging mas hindi tiyak. Ang pagkakakilanlan ng lalaki ay nanatiling isang misteryo, ang mga tanong tungkol sa kanyang kamatayan ay dumami kaysa sa bumaba. Taon-taon, ang anibersaryo ng pagkakadiscover ay nagdudulot ng isang panibagong tawag para sa impormasyon, na umaasa ang pulisya na ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng pagsusuri o ang isang pagkakamali mula sa salarin ay magsosolve sa kaso. Alam niyo ba ang krimeng ito, mga taga Baguio? Number 2 Mystery. Noong 1900s, habang hinahanap ng Amerikanong kolonyal na hubugin ang future ng Pilipinas, itinatag nila ang teachers' camp sa lungsod ng Baguio. Ang lugar na ito itinakda bilang pahingahan at pasilidad sa pagsasanay para sa mga guro, ay naging isang institusyon. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, sa gitna ng mga usok at pine trees, nagsimulang kumalat ang mga bulong tungkol sa mga tinig mula sa nakaraan, mga tinig na marami ang nagsasabing hindi kailanman umalis. Sa paglipas ng mga dekada, ang mga karaniwang dumedalaw sa teachers' camp ay nagkwento ng nakakakilabot na mga karanasan. Kwento mula sa mga bisita at residente ay nagse-share ng mga kwento tungkol sa nasaksihan nilang mga multo na naglalakad sa mga pasilyo, kakaibang ingay sa gitna ng madilim na gabi, at biglang pagbaba ng temperatura. Ang pinakakaraniwang mga kwento ay naglalarawan ng mga multong matatanda at tunog ng isang piano na tumutugtog mula sa isang lumang gusali, bagaman wala namang tao dito. Nagmula ang mga alamat tungkol sa mga tiyak na silid at gusali sa loob ng kampo na mga lugar na puno ng paranormal activity. May mga nakakatakot na kwento ng mga bisita na nagigising na kalat-kalat ang kanilang mga gamit, ng mga multong bata na naglalaro sa mga pasilyo, o ng mga yapak na sumusunod sa kanila sa bawat sulok ng silid. May mga nagsasabing ang mga ingay di umano ay maaaring dulot ng mga material na bagay, mga tinig mula sa kahoy na istruktura, ang hangin sa mga biyak, ang paggalaw ng liwanag at anino. Gayunpaman, mas marami ang nagpapatunay na ang mga pagpapakita ay totoo, isang espiritual na marka ng mga libo-libong individual na dumaan sa mga pintuan ng kampo, iniwan ang mga piraso ng kanilang kaligayahan at kalungkutan doon.
Sa kasalukuyan, nananatiling isang lugar ng pag-aaral ang Teacher's Camp, ngunit nananatili ang kanyang haunted reputation. Nagiging pook ng kasaganaan ito para sa mga ghost hunters at paksa ng maraming paranormal na investigasyon. Kung naniniwala ang isang tao sa mga kwento o hindi, nananatiling isang patuto ang Teacher's Camp sa mayamang kasaysayan ng Baguio at sa kanyang pagkiling sa misteryo. Ito ay patuloy na paboritong kwento sa mga lokal at bisita, isang hindi nahuhulaang misteryo na balot sa mga ulap ng Cordilleras. Ikaw, may ganitong experience ka rin ba dito?